Yo! Welcome back sa ating channel, and sa video na to, pag-uusapan natin ang isang malaking bombang pwedeng sumabog sa darating na NBA draft. So, we all know na ang Washington Wizards ang nakakuha ng number 1 pick overall sa draft lottery. At automatic, iniisip ng marami na kukunin nila ang consensus top prospect na si AJ Dybantsa mula BYU. Pero ayon sa mga report is, tsaka alam naman na natin ayaw talaga ni AJ Dybantsa na maglaro para sa Wizards. Siya mismo vocal kahit nga nung sa podcast with Gilbert Arenas, gusto niya pang kunin yung jersey number ni Trae Young. Kumaga, parang ginigit niya lang na ayaw niya talaga dito sa Wizards. Dahil dito, ang pinakamagandang move para sa Washington Wizards ay makipag-negotiate sa isang blockbuster trade sa Utah na may hawak naman ng number 2 pick. Sobrang bigat ng rason kung bakit baliw na baliw si AJ na mapunta sa Utah. 2 taon na siyang nakatira doon, isang season sa Utah Prep at isang season sa BYU. Nandun na rin yung buong pamilya niya ngayon at super settled na sila sa lifestyle doon. Kaya naman solid ang desire nila na wag nang umalis. Dagdag mo pa na ang Jazz owner na si Ryan Smith ay isang major donor ng BYU. Kaya naman home court advantage talaga para kay Dybantsa kung doon siya babagsak. Kaya naman ito ang perfect scenario para sa Wizards. Kailangan nilang simulan ng trade talks para sa isang pick swap sa Utah Jazz. Imbes na pilitin nilang kunin ng isang player na ayaw sa kanila, ibigay na nila ang number 1 pick sa Jazz kapalit ang number 2 pick. Sa ganitong paraan, mapupunta pa rin sa Wizards ang isang high-end blue chip prospect sa draft class na to. Pwede nilang gamitin ang number 2 pick para makuha si Cam Boozer mula sa Duke. At ayon sa mga analytical models ay siya naman ang may pinakamataas na floor at pinaka-safe na player sa batch na to. Pero syempre, hindi pwedeng basta pick swap lang dahil number 1 overall pa rin ang pinag-uusapan at bibitawan ng Wizards. Kaya sa final package na ito, dapat mag-request ang Washington ng 2 specific assets mula sa Jazz. Pwedeng si Walker Kessler at young star na si Ace Bailey. Si Walker Kessler ay isang elite rim protector na nagbibigay ng sapat na size at defensive presence sa team. Sa kabilang banda, si Ace Bailey naman ay may sweet history sa Wizards dahil noong nakaraang taon, number 6 pick ng Washington, ginawa ni Bailey ang lahat para bumagsak sa kanila pero pinili pa rin siya ng Jazz sa number 5. Panahon na para makuha siya ng Wizards. Kung sa tingin ng iba masyadong malaki yung hinihingi ng Washington, dapat lang number 1 pick yan minsan lang dumating yan. So magiging napakalaking panalo nito sa roster construction ng Washington Wizards. Isipin nyo, meron silang Trae Young at Anthony Davis na nakuha via trade. Pero may kulang pa rin Kapag pumasok si Walker Kessler sa lineup bilang starting center, magkakaroon si Trae Young ng isang solid pick and roll partner na kayang mag-roll sa rim at mag-finish ng mga lobs. Sobrang laking tulong nito para ma-unlock ang playmaking ability ni Trae na sanay na may mga vertical spacers. Dahil nandyan na si Kessler para humawak ng center position, doon naman papasok ang pinakamalaking upgrade para sa isa pa nilang superstar. Si Anthony Davis ay sa wakas makakapaglaro na sa kanyang natural at preferred position, ang power forward spot. Matagal nang alam ng buong NBA na mas gustong maglaro ni AD sa 4 position kaysa sa physical na laro sa 5, kung saan madalas siyang nabubugbog sa ilalim. Sa setup na ito, mas magiging versatile si AD sa offense at mas makakatulong sa help defense habang si Kessler ang taga-benta ng katawan sa mga dominanteng centers. Pagdating naman sa scoring wing position, papasok dyan si Ace Bailey na may average na 13.8 points per game nung rookie year niya sa Utah. Bagay na bagay si Bailey sa perimeter kasama si Trae Young dahil kaya niyang maging isang dynamic slasher at shot creator habang binibigyan ng spacing sa loob sina AD at Kessler. Isipin niyo yung core ng Wizards, Trae Young sa point guard, Ace Bailey sa wing, Anthony Davis sa power forward at Walker Kessler sa center position. Tapos may darating pa silang Cam Boozer galing sa draft. Sobrang balanse at nakakatakot ng lineup na to. Sa panig naman ng Utah Jazz, gagawin nila ang trade nito dahil alam nilang si AJ Dybantsa ang kulang na peraso sa kanilang sariling rebuild. Handa ang Jazz owner na si Ryan Smith na ilagay ang lahat sa lamesa para lang makuha ang hometown hero na si Dybantsa. Bagamat masakit mawala si Ace Bailey at Walker Kessler, maiiwan pa rin ng Utah si Lauri Markkanen, Keyonte George at Jaren Jackson Jr. Solid pa rin ang magiging core nila at magkakaroon sila ng isang high ceiling wing scorer na pwedeng maging mukha ng franchise nila sa mahabang panahon. Kaya para sa akin, kung ako management ng Washington Wizards, hindi ko nahihintay na pilitin si AJ Dybantsa na magsuot ng jersey ko habang nakasimahot naman sa laro. Mas matalino na gamitin na yung leverage ng number 1 pick para
inspirahan ang desperation ng Utah Jazz. Mas maganda nang makuha si Cam Boozer na ready mag-contribute agad, bawiin si Ace Bailey na gustong maglaro sa Washington, at kunin si Walker Kessler para ayusin ang positions ng mga superstar mo. Ito ang selyo ng isang championship caliber front office. Ano sa tingin nyo? Pipilitin ba ng Wizards na i-draft pa rin si AJ Debonsa kahit ayaw naman maglaro sa kanila? O magandang tanggapin na lang nila itong inihain na blockbuster pick swap package mula sa Utah Jazz? Mas pabor ba kayo na makita si AD na maglaro bilang power forward habang si Trae Young naman ay may Kessler sa pick and roll? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.